But on the part of the PNP, ma'am, ang ginawa po natin taking that ay kinansilan po yung kanyang license to possess and own firearms, pati na rin po yung kanyang yung rehistradong baka pwede ho ninyong tawagan si General Torre ng QCPD kasi nung press con po, medyo hindi po maganda yung sinabi ho niya. Marami po netizen na nagalit. Ang sinasabi, nagpatawaran na sila, etc. Anong gusto nyo? Ipako pa natin yung tao sa krus. Medyo hindi, it didn't sit well sa mga nakikinig. Ma'am, siguro baka pwede ho natin to refrain our officials na magdahan-dahan po dahil yung syempre po yung mga kababayan natin nakita na agrabyado yung isa na medyo powerful dahil may baril. Sana po bago magbitaw ng mga ganong salita dapat maghinay-hinay po yung mga officials po natin. Ano po ma'am para hindi magagalit yung mga kababayan natin, Colonel Fajardo? Yes po sir, at hayaan niyo po sir, ipaparating ko po ito sa pansin po ni General Torre at humihingi po kami ng paumanhin Sir Erwin kung sakaling may mga kababayan po tayong na-offend doon po sa mga ginamit na pananalita po ng ating isang official po dyan sa QCP. Kung nakita ko kanina, Tingnan lang ito. Pumukas lang. Nung kanina ang post ni General Torres sa Facebook na ako'y pinasusunod sa pulis, ako ay agara pumunta sa QCPD para ipaabot ang aking panig. Ang insidente ito ay nangyari noong August 8, bandang 6 ng hapon sa Quezon Avenue, malapit sa Rolcom Rotonda. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita niyo sa viral video, ako at ang aking siklista ay pumunta kami sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalibutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko muna ilalabas sa media ang nilalaman nito habang wala pa siyang pahintulot na ayon sa aming kasunduan na tapos na ito. Sa oras rin yun, napagtanto ko na isang umalian na inilabas ko at kinasa ko nga ang baril. Kahit na ito ay hindi ko naman itilutok sa kanya. Dahil dito, voluntaryo kong iniwan ang aking baril sa police station upang malinaw po mapag-isipan kung gusto ko pang mag-ari ng baril sa inaharap o hindi na. Yun lamang po ang aking masasabi na sa ngayon, maraming salamat po. Ano ba kayo sa dito? In short, nagkakasundo na kayo ng siklista, sir? Noong August 8 pa po. August 8 pa po. Ibig sabihin puro parang medyo na iba yung kwento batay doon sa kapirasong. Napaka-iba po ng kwento. Sir, dagdag na katanungan po kanina sa from July 7. Doon po kasi sa isang post sinasabi na hinahanap daw po kayo ng siklista. So, walang katotohanan po. Wala po katotohanan po yun. Ang katotohanan po doon, ako pa po ang nagpatawag ng mobile dahil gusto niya ulis ako. Gusto niya rin ulis ka po ulit. Mahaba po ang kabulan yun. Pwede po ba namin malaman, sir, kung paano po nag-ugat yun sa side niyo? Wala na po ako masasabi sa ngayon po. Basta may kasunduan po kami, nire-respeto ko po yung kasunduan natin. Hindi ko lang po pwedeng ilahat sa inyo yung kasunduan namin. Yung nilalaman, hanggang doon na po masasabi. Sir, nagkausap pa po ba kayo after? O yun na po yung huli nyo? Yun na po. Yun na po. Totoo po ba na after na maimbisigahan, nagyakap pa kayo doon sa station na ganyan? Opo. Opo. So, naging maayos kang pag-duray? Maayos po. Maayos na maayos po. Sir, sir, di ba nagkasundo, nakitanin po namin sa Station 11 na nagkasundo daw may pinirmahan, sabi dito na barangay. Pag ganun ba, sir, maaari pa bang kasuhan si sir? Kaya kakaharapin pa po ba siya? So ngayon, ang pinagkaso na lang ni Mr. Gonzales ay administratibo. Malaki ang probability at ito sa tingin ko sigurado na iimbestigan ng FEO ang kanyang LTAP. I-review ng FEO ang kanyang license to owner process.
hindi niya maiwasan yun. Eh, problema niya na yun, sagutin niya na lang sa FEO, kung ano maging hatol ng FEO sa kanya, kung i-revoke ba, i-cancel na kanya yung account. Pero sa ngayon, nakita naman natin, sinabi niya na rin na nung oras din yun, pinag-isipan niya kung gusto niya pang umawak ng baril. Iniwan niya na yung baril dun sa police station. Hawak natin actually yung baril niya, nasa yung baril. Hawak na ating, natin ang baril niya. Ilayo ko lang, ilayo na. Hawak ko lang doon. Kaya ang baril natin, ang baril ni Mr. Duterte. Okay, so, Black 70. So, ayan. Nasa kustudyo natin. Pinag-iisipan niya ngayon kung yan ba surrender niya sa gobyerno or gusto niya pang magkaroon yan. Hindi kasi gusto niya papeles. Sa ngayon naman, wala pa namang ginagawa na investigasyon ng FEO. As far as you know, kasi nagkasundukan sila. Ito lang naman ay unfortunately biglang may nag-post nung isang video na yon na naging viral. Na yung pala naaalala natin, na-realize natin na non-case na pala dahil nagkasundo sila. Kaya nagsabi na kayakap na sila dun sa police station. Unless na gusto magsasabi nung nag-post ng video na siya complainant, patutok po rin siya ng baril. Hindi, pero hindi tayo kasali. Sir, para mas nakikiyan po ng publiko, maaari pa po bang magkaso ulit ng isa kahit po nagkaayos na sila? Nasa kanya yan. Nasa kanya. Lahat naman ay pwede. Ang tanong na doon is mapapatayo po ba sa korte kung nagkasundo na yan. Yan lang naman. Wala eh. Sa ngayon, ang pulis ay... Actually, pinatawagan ko ha. Pinatawagan ko yung tao kasi nandun sa kasunduan ng kanyang cellphone number. The next point siya, di ba siya sumasagot. And I really respect ang kanyang desisyon kung siya ay ayaw na magsalita. Choice niya. This is a personal crime. We need somebody to act as a complainant kung gusto natin i-file ang threats na yun. It can be a light threat, it can be a great threat. Depende na ngayon yan sa pagalingan ng mga abogado nila. Pero sa ngayon, dahil wala nga nagpo-complain, wala tayong kaso manawakan dito. Sir, yung pagkakasundo nila, matapos agad ang incident? Yeah, I think it happened on August 8 ng 6. Ang kasunduan is mga nasa 8 p.m. lang. So, bago natapos ang gabi, ay tapos na rin sila. Sir, si Sir Willie po ba yung nagdagawa sa clarify mo po? Really? Sabi mo, trabaho ko po, dati at sa ngayon, wala akong kinalaman sa kaso po. Sa pungsapin po ito. Pasensya na po kayo. Pero kayo po ay government employees, just to... Hindi ko po matasagot sa ngayon po. Doon na. Ay, tinakotong lang siguro. Okay? Maraming salamat po. Sir, yung LTO po na may message po sila na patatawag po ata kayo po ba yung isip ko? Hindi ko pa kasi nakikita yung patawag nila po. Sir, hindi na naman mensahe po ba kayo sa publiko kasi kayo ngayon yung parang nagiging opo. Ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang pulong-tulong. Marami kaagad magko-comment. Nakita na kasal. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganun lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo ng vloggers. Ano ba, sir? Sa tagal ng Pilipina nyo, exil ang ating press conference, ha? Sir, nasa lang po. Kanina. Kaya 34 na lang po kasi siya po yung isa sa mga talagang nag-push po nito na nag-push. Ay, pwede siya mag-file ng complaint. Wala namang problema. Kahit sino naman pwede mag-file ng complaint, eh. It's always... This is a free country, okay? So, ang lahat ng interesado, yung tinatawag na cycling community, kung gusto mag-file ng complaint, file ng complaint. I think, gusto niya, Mr. Gonzales will be, he will be obliged to answer all of those. Sa ngayon, kaya natin na-address ito sa press call kasi ang kaso ngayon is nasa social media. It is always in the court of public opinion. So, pinabuti siguro ng Mr. Gonzales na address din sa court of public opinion. So, kaya statement na siya, andyan naman kung gusto nyo kopya, bibigyan natin siya. Bibigyan ka rin natin, ang nagkapi na statement mo. Pwede po, andyan natin. Bibigyan siya ng written statement. So, nasa yun lang po yung pinakiusap ko na sa mga vloggers na kawawa naman yung mga anak ko, diba? Mga kapamilya ko, parang kasama-sama ko akong tao na
Hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talaga dumipensa lang din. Pero hindi ko na masabi po lahat. Okay? Okay na po. Salamat po. Parang si Katrina, dejected na dejected, wala nakuha niyang garang news eh. Parang gusto mo